At bakit nga ba naglalagay ang mga bansa ng napakalaki at napakaraming gold bars sa World Bank? Ito ang tinatawag na gold reserve. Sa panahon ng krisis, ang mga deposito na ito na gold reserve ay magagamit na collateral sa mga loans at hindi lang makapagpalaki ito ng currency ng isang bansa. Narito si Shalky Parma, atin pakinggan. Financial uncertainties, gold reserves are more crucial than ever. Which countries in the world have the largest gold reserves? Why is this significant? Our next report getting you the answers. Yan ang katanungan. Bakit napaka-importante ng may deposito na gold bars na tinatawag na gold reserve? Hindi lang yan gold bars na basta-basta, kundi napakarami, tuni-tunilada. Ang Amerika ay mayroong 8,000 tons. Samantala tayo ay pang 26. Over 196 countries, tayo ay pang 26 top gold reserve sa buong mundo. At meron tayong 156 tons na nadeposito ngayon at hindi pa ginagalaw. Dahil yan ay reserba sa panahon ng kagipitan ng Pilipinas, yan na yung ibabayad sa lahat ng mga pagkakautang natin. Okay, so ito ang rason kung bakit magiging powerful ang isang bansa kapag mayroong maraming gold sa World Bank na kanyang gold reserve para sa kanyang bansa. Ating pakinggan ang report. Have a look. In times of economic instability, gold stands as a beacon of stability, instilling confidence in a nation's financial health. The mere presence of gold reserves bolsters currency stability. Diversification plays a crucial role. Gold is a tangible asset which enables countries to mitigate risks tied to fluctuations in the value of other assets. Napakagandang paliwanag nito. In time of instability of a certain country, ay ito yung makapag-stable sa instability. Kung meron kang malaking gold reserve, ay hindi ka malulugmok ang iyong bansa kasi meron kang reserve. Kaya maraming nagtanong, bakit hindi tayo mayaman? Napakarami palang ginto natin. Hindi pa kasi ginagalaw yan. Kasi kaya pa natin bayaran ng ating mga pagkakautang galing sa mga taxes, yung koleksyon ng BIR ay kaya pa natin bayaran lahat ng ating mga utang. Kung hindi, kukarakutin. Kaya itong ating gold reserve ay nanatili yan dyan at hindi pa yan binabawasan kahit interest. But why is having gold reserves so crucial for countries anyway? The most important reason behind countries stockpiling gold is that it is a stable storehouse of value. This precious metal has historically bolstered the value of a country's currency. Ayan, kaya ang ating peso ay nanatili yan sa 50-51 kontra sa dollars. Itingnan nyo ang yung mga mababang reserve. Mas mababa ang value ng kanilang currency kontra dollars. Tayo okay na yan, 50. Pero noon, kapanahonan ni Marcos, teenager pa ako noon, ang dollars noon ay 18 pesos lang ang $1. O tingnan nyo, dahil sa pagkakautang yan. Sa malaking utang natin, ang ating currency ay lumiit din ang value. Pero nandyan pa ang ating reserve. Kaya mabagal ang pagbaba o pagliit ng value ng peso. Pero nung kapanahonan ni Marcos, dahil 20 billion pa lang ang utang natin, 18 pesos lang ang $1. Yun ang ating isipin. Andin ang bigas ay nasa 7 pesos pa ang kilo noon. Ay nako. Sabi ni Tatay Digong na walang ginagawa ang mga presidente noon. Of course, kasama siya doon sa walang ginagawa. Kaya nga, merong ngayon conspiracy theory na China daw ang nagpapagulo ngayon ng politika sa Pilipinas. Alam naman natin na close friend ni Digong, si Xi Jinping.
Palagi nga sila noon nag-uusap, di ba? So yan ang lumalabas ngayon na mga kwentong barbero, conspiracy theory, na ito daw nagpagulo ngayon ng ating bansa sa politika ay si Xi Jinping. Yan. At kapag nahiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, ito'y magiging probinsya na rin ng China. Papayag ba kayo niyan? Mga ka-good news na magiging probinsya ng China. Yung ating mga dyan, kapatid na mga Muslim, hindi yan papayag na ganyan, di ba? Marami tayong mga grupo. Meron tayong mga autonomous regions sa Mindanao, kaya hindi yan papayag na mapunta tayo sa China. Ang liit-liit na nga ng Pilipinas, mapunta pa sa China. Lalong liliit, hindi na yan matatawag na nasyon. Matatawag na lang yan na isla. Okay, so ito pa ang iba pang kahalagahan ng gold reserve sa World Bank. Many nations view gold reserves as a way to maintain their currency's stability. A strong backup in times of economic uncertainty. Some countries even utilize gold for settling trade imbalances. The precious metal can serve as collateral for loans, too. Diversification is another reason. By holding gold, nations diversify their portfolio. Plus, the price of gold and the US dollar have an inverse relationship. When the dollar weakens, gold rates spike. During economic uncertainty, too, gold's value increases. Grabe talaga itong gold, no? Kapag magkaroon daw ng crisis, tataas ang gold value. Parang baliktad. Yan ang maganda sa gold. Kaya nga sabi ng mga expert, mas maganda mag-invest tayo sa solid gold. Instead na bibili daw ng lupa, gold ang bibilhin at yan ang i-stock mo sa bahay mo. At pagdating ng 5 taon, times 5 na ang halaga ng gold na naipon mo. At madali ibenta ang gold kumpara sa lupa. Ngayon kung lupa ang bibilhin mo, anin mo yung lupa. Kung lilipat ka ng lugar, dadalhin mo ba yan? Yung hektarya-hektarya mong lupa. Pero ang ginto, madadala mo. At taon-taon, tumataas ang ginto. Lalo na kapag nasa krisis daw ang isang nasyon o lugar, ay tumataas ang value nitong ginto na ito. For instance, when the Russia-Ukraine war began, the price of gold saw a spike. Grabe. The same happened at the start of Hamas-Israel war. Tumaas pala. In other words, gold acts as a hedge in such crises. It is a critical tool for central banks to protect their reserves during market volatility. Which are countries with the largest gold reserves? Here's the list. The United States, topping the charts with a staggering 8,133.46 tons of gold. Germany securing the second place with 3,352.65 tons. Okay, stop muna tayo dito. Ngayon, nasaan na yung China? Mga ka-good news, di ba? Sabi ng China ay kaya niyang tumapat sa Amerika, North Korea. Nasaan sila diyan, di ba? Tingnan natin kung pangilan ang China, pangilan ang Russia, at pangilan ang North Korea. Kasi talak ng talak na sila daw ay counterpart or pwede talaga ipagtapat sa Amerika, Germany nga lang at France. Mahirapan na sila, ang dami-daming gold, maraming gold, powerful ang isang nation kasi kaya niyang bumili ng kahit ano na makabagong gamit sa pandigma. Italy having 2,451.84 tons. France not far behind with 2,436.88 tons in its kitty. Russia showcasing its might with 2,332.74 tons.
China commanding attention with Ayan, 2,191. nakikita natin, halos magkapareho lang ang gold reserve ng Russia at ng China. Itong dalawa ang dapat magdigmaan. Itapat mo naman sa Amerika 8,000 tons. Ang sa Amerika ay wala nga sa kalahati itong dalawa. Kung pagsamahin, nasa kalahati sila ng pondo ng Amerika. Kung pagsamahin, pero kung isa-isa lang, hindi pa rin nila kaya. Kaya dito lang itong pagbasihan natin ay wala. Hanggang ano lang to sila, hanggang panggulat lang. Parang ano nga yan piso versus barya. Barya versus 10 pesos, ganyan. Ang ratio nila. Kaya dito pa rin tayo sa kung sinong pinakamataas na gold reserve. Ayan talaga ang most powerful countries in the world. 1.53 tons. Switzerland holding 1,040 tons. Japan crafting its economic strength, retaining 845.97 tons. India ranking 9th, yet impressive with 800.78 tons. Ito ang India, isa kasi ang India sa history ay meron lamang 3 sibilisasyon sa mundo noong nauunang panahon. Isa diyan ay Egypt, India, at sa Asia ay ang China. At wala pa diyan ng Amerika. Kasi ang Amerika ay bagong nasyon lang yan. Mga lumang nasyon ay India, Egypt, at China. Kasi ang Korean, Japanese, lahat ng yan, mga Taiwanese, galing lang lahat sa China. Kaya yung 3 sibilisasyon na nabanggit ko, yan ang most powerful countries noong unang panahon. Pero ngayon nabago na siya. Tingnan nyo ang India, hindi na siya much powerful as United Kingdom. Ang Netherlands ay hindi siya powerful. Ang Russia hindi pa rin nabanggit sa history ng makalumang panahon. Ang Amerika hindi rin nabanggit, pero sa panahon ngayon, sila na yung mga powerful. Ang Russia, China, pero top of them all is Amerika pa rin. Amerika, UK, Germany. Napakayaman pala ng Germany. The Netherlands rounding out the top 10 with 612.45 tons. India ranks ahead of countries like Saudi Arabia and the UK. What is also interesting when it comes to gold in India is the amount of bullion households own. Kaya pala maraming nagipagkaibigan sa India. Kaya nga lang ngayon ay tumiwalag ng India sa BRICS. Yung samahan ng Russia, China, Korea, South Africa, yun ang mga BRICS. Kasama din ang India, pero ngayon tumiwalag na ang India. At ang India ay nasa allied nation na. Kasama na siya ng Amerika sa ngayon. Kung may digmaan, ang India ay sa atin yan. Sa atin papanig ang India. At ang India ay isa rin sa powerful army in the world ngayon sa panahon na ito. Kaya kinakatakutan ng India, hindi lang mayaman sila, pero napakaraming army ang India, katulad din yan ng China. Kaya nga merong mga video na umiiyak yung mga sundalong Chinese na mga teenager nang ipadala sila sa border sa India. Kasi alam nila na matatapang ang mga Indian. At marami. Kaya nagsiiyakan yung mga Chinese soldiers. Nagbabiral yun na video kung napanood nyo mga katiats. Nakakatakot ang army ng India. Hindi lang kasi nagpapalabas sila ng mga video, ng mga kung ano-ano na mga promotion. Hindi katulad ng China at North Korea, palaging nagpalabas ng kanilang video na kunwari nagpalipad daw sila ng kanilang interballistic missile. Yun pala ay bagong pintura lang. Yun ay old stock na. Panggulat lang.
Reports from 2023 state that Indian households possess a whopping 21,000 tons of gold. Grabe. Household lang ha, yung may may bahay lang, yung mga asawa, mga babae. Pahilig kasi sa alahas ng mga Indian. 21,000 tons household golds lang yan. At hindi yan kanilang reserve. Mayaman talaga ang India, pero marami rin ang pobre sa India kung narinig natin sa news. Pero marami rin ang mayaman dyan. Ayun, at there you go. Yan ang gold reserve ng ating bansa at ng iba pang mga makapangyarihang bansa sa World Bank. At merong mythology nito, parang legend na istorya na yung gold daw natin sa reserve, yan ay nanggaling sa Taliano gold, which is si Marcos ang nagiging attorney ng mga Talianos at hinatian siya ng gold. Yun ay napatunayan naman din yun ni Imelda Marcos. Sinabi niya rin yun na mayroon silang 7 tons mismo sa kanilang basement. At ang iba daw dyan ay galing sa Yamashita Treasures. Ang katotohanan yan, ang Central Bank, si Marcos ang nagpagawa, and then merong mint, parang tutunawan ng gold sa Central Bank. Nagtutunaw ang Central Bank ng gold. At yung ating gold reserve ay doon yan tinunaw sa Central Bank at pinadala sa World Bank. Yan ang katotohanan. Kaya yung mga gold na yan, si Apo Lakay ang nag-set up niyan para mailagay sa World Bank. At siya rin ang nagtutunaw ng mga yan sa kanyang utos. Kaya kung wala yun na tao, wala tayong gold reserve. Kasi kanya-kanyang suksok sa bulsa. Ang lahat ng mapaupo diyan, bato-bato sa langit, tamahan magalit. Praise the Lord. Okay, so yan lang mga katiyats, mga ka-good news. Hanggang sa muling episode natin. Paalam!